Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatag ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Sa mga salitang ito, nilinaw ni Jesus na ang kanyang presensya ay hindi maaring isiksik lang sa lumang balangkas ng pananampalataya. May dala siyang bagong buhay, bagong pakikipagtipan, bagong kalooban ng Diyos. Ngunit madalas, tulad ng mga Pariseo, mas komportable tayo sa luma, sa nakasanayan, sa mga panlabas na gawain, sa mga paimbabaw na pag-aayuno na hindi naman nauugat sa tunay na pagbabalik loob. Ang pagdating ni Jesus ay paanyaya sa pagbabagong loob, hindi lang ng anyo. Hindi sapat ang pagbabagong panlabas kung hindi sumasabay ang puso. Kung nais nating paglagyan ng bagong alak ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, kailangan din nating magbago. Hindi sapat ang dating paraan ng pananalangin, ng paglilingkod o pakikitungo sa kapwa. Kailangan natin ng bagong sisidlan, puso na mapagkumbaba, handang matuto at bukas sa pagkilos ng Espiritu. Gawin mo ngayon ang isang bagay na matagal mo nang ipinangakong sisimulan, lalo na kung makatutulong ito sa iyong pamilya at sa ibang tao.